Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, "Ngayon lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magparami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil, ng mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at tinangi sapagkat sa araw na ito siya'y nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong araw, May 1 ay Labor Day sa maraming bansa. Pinagtutuunan ng pansin ang mga manggagawa at ang lakas ng paggawa sa Labor Day. Sa simbahan, ngayon ay araw ng kapista ni San Jose na isang manggagawa. Siya ay isang karpentero. Sinuportahan niya ang banal na mag-anak sa pamamagitan ng kanyang trabaho bilang isang karpentero. Maring tinuruan din niya si Jesus ng mga karpentero, kaya ang anak ng Diyos ay isang manggagawa. Kaya sa araw na ito, pinahahalagahan ng simbahan ang dangal ng paggawa, the dignity of labor. Narinig natin sa ating pagbasa na nung likhain ng Diyos ang tao, nilikha niya siyang kawangis niya at tagapangalaga ng sangnilikha. Siya ay may misyon at iyan ay ang pagiging katiwala ng Diyos sa mundo. Ginagampanan ng tao ang kanyang misyong pangangalaga sa pamamagitan ng kanyang paggawa. Kaya ang paggawa ay hindi isang parusa. Ito'y karangalan ng tao. Umuunlad ang tao sa kanyang paggawa. Sa ating panahon ngayon, ang trabaho ay tinitingnan lang ng marami sa aspeto ng sahod. Totoo naman kasi dito kumikita ang maraming tao ng kanilang hanapbuhay sa pamamagitan ng kanilang trabaho. Pero ang trabaho ay higit pa kaysa sweldo. Sa pagtatrabaho nagkakaroon ng kabuluhan ang buhay natin. Tumataas ang ating dangal at pagkatao dahil sa ating trabaho may pakinabang pala tayo. Sa trabaho din napapanday ng marami ang ating mga relationships.
Dito tayo nagkakaroon ng maraming kakilala at kaibigan. Dahil dito, kawawa ang mga walang trabaho. Wala na silang pagkakakitaan, bumababa ang kanilang tingin sa kanilang sarili na wala silang pakinabang, at kumikitid ang kanilang mundo kung wala silang trabaho. Totoo na mahalaga ang trabaho, pero hindi naman ito lang ang mahalaga sa buhay. Kaya mayroon tayong araw ng pagpapahinga. Ang Panginoong mismo ay gumawa, pero nagpahinga din siya. Para sa mga Israelita, ang araw ng pagpapahinga ay araw ng Sabado. Ito yung Sabbath day nila. Para sa ating mga Kristiyano, ito yung araw ng Linggo. Sa araw na ito, pinaaabot sa atin ang mahalaga din ang Diyos at ang ating pagkikipag-ugnay sa Kanya. Kaya binibigyan natin siya ng panahon. Kaya kailangan natin siyang sambahin. Mahalaga din ang ating relation sa ating pamilya. Kaya para sa marami, ito rin ay ang Family Day. Tigil muna ang trabaho upang mabigay ng panahon sa pamilya. Kailangan din ang pagpapahinga upang ma-recharge ulit tayo. Ma-recreate ulit tayo. Kaya recreation. Kaya habang kinikilala natin ang karangalan at pangangailangan natin ng trabaho, hindi rin tayo nagpapaalipin sa trabaho. Kaya tulad ng Diyos, nagbibigay din tayo ng puwang ng pahinga sa ating paggawa. Salamat o Diyos sa iyong tiwala sa amin, na ginawa mo kaming katiwala mo sa pangangalaga namin ng iyong mga nilikha. Gawin po niyo kami na maasahang katiwala sa pamamagitan ng aming paggawa. At ako po ay si Bishop Roderick Pabilio dito sa First Things First.